Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Araw ho ngayon ng Lunes, June 23, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At atin pong headlines. 3 piso hanggang mahigit 5 pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Guidelines para sa pamamahagi ng fuel subsidy inihahanda na ng pamalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mga Pinoy sa Israel na nais nang ma-repatriate nasa mahigit 200 na. Tatlong nuclear sites ng Iran binomba ng Amerika. Ito yung pinag-usapan natin kaninang nakakatakot, partner. Buy one, give one. Alok ng DILG sa mga LGU sa pagbili ng police vehicle sa NCR. Ombudsman petisyon ng Kamara sa pagbibigay sa kanila ng kopya ng committee report laban kay BP Sara Duterte kung hindi nito layon na magsampa ng reklamo. At sa Metro News, QCPD nagbabala sa publiko hinggil sa pagpasok sa mga drainage system. Sa Technology News, 14,000 taong gulang na mummified puppies sa Northern Siberia, maaaring hindi talaga mga aso batay sa bagong pag-aaral. At sa ating lifestyle news naman, ilang hotel at isla sa Pilipinas nakatanggap ng pagkilala sa Travel and Leisure Luxury Award. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, release ng The Miracles ang kanta na napabilang sa 500 greatest songs of all time ng Rolling Stones. Ano ang awiting ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, dambuhalang isdang lapu-lapu na huli sa Camarines Norte. 13 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Nakaambaho ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis sa kasaada, aabot sa 5 piso hanggang 5 piso at 20 sentimo ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel at nasa 4 na piso at 50 sentimos hanggang 4 na piso at 70 sentimos naman ang aumento sa kada litro ng kerosene. Ang presyo naman ng gasolina ay posibleng tumaas din ng 3 piso at 30 sentimos hanggang 3 piso at 50 sentimos kada litro. Pangunahing dahilan ng big-time oil price high kayang tumitinding kaguluhan sa Israel at Iran na nagbunsod ng critical global shipping passage. Ayon naman sa Department of Energy, pakikiusapan nila ngayong linggo ang mga kumpanya ng langis kung maaaring hatiin ang malaking halaga ng taas presyo upang hindi masyadong maapektuhan ang publiko. 774 Balita Ngayon. Inihahanda na po ng Department of Transportation o DOTR ang guidelines sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga sektor na maapektuhan ng pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, may nilaang 2.5 billion pesos na pondong pamalaan para sa fuel subsidy. Kasunod dito, nananawagan po si Dizon sa mga transport group na huwag magsagawa ng protesta dahil may paparating naman na tulong ang gobyerno. Samantala, investment, trabaho at turismo, bit-bit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Japan. Detalye po yung hatid ni Chanel Salazar. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dala ang mga bagong kasunduan na magbibigay oportunidad sa mga Pilipino mula sa kanyang working visit sa Osaka, Japan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga selyuhang proyekto sa kanyang working visit sa Japan ay ang partnership ng Canadevia Corporation at Philippine Ecology Systems Corp para sa isang waste-to-energy project na tutugon sa problema sa basura at magbibigay rin ng malinis na enerhiya sa bansa. Nangako rin anya ang Tsuneishi Group na magtatayo ng kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsar Max bulk carrier
sa Cebu na makakatulong naman na palakasin ang posisyon ng Pilipinas sa larangan ng green shipping. Sa larangan naman ng turismo, pinalalim ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga lider ng turismo sa Japan upang makahikayat ng maraming turista at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Habang sa pakikipagpulong naman ng Pangulo sa Japan Aerospace Exploration Agency, ay napag-usapan ang mga posibilidad ng pagtutulungan sa larangan ng space technology, partikular sa disaster monitoring, pagsuporta sa mga magsasaka at pagbibigay ng kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, isa sa mga highlight ng working visit ay ang pagdalo ng Pangulo sa World Expo 2025 kung saan ipinagbalaki nito ang Philippine Pavilion na sumasalamin anya sa mayamang kultura ng Pilipinas na magpapatibay ng imahe nito bilang isang destinasyong angkop sa turismo at pamumuhunan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Umakyat na po sa 223 ang bilang ng mga Pinoy sa Israel na humihiling ng ma-repatriate na sa gitna ng tumitinding tensyon doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer, wala pang itinakdang petsa kung kailan mapapabalik ng bansa mga Pinoy, ngunit inaasahang ma-repatriate na sa lalong madaling panahon ang unang batch na 26 na Pinoy. Bukod sa mga Pinoy sa Israel, 9 na mga Filipino rin sa Iran ang nagpahayag na ng kagustuhan na makabalik ng Pilipinas. Samantala, nasa 8 Pinoy naman ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa Israel. Isa sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon at isinasailalim sa major pulmonary surgery at muling isasailalim sa isa pang operasyon sa oras na maging stable na ang lagay nito. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni US President Donald Trump ang ginawang pag-atake ng Amerika sa 3 nuclear site ng Iran. Sa post sa social media ni Trump, sinabi nitong naging matagumpay ang pambobomba sa Fordo, Natanz at Isfahan. Sinabi pa ni Trump na lahat ng eroplano ng Amerika ay nasa labas na ng Iran at karamihan sa mga bomba ay ibinagsak sa primary site na Fordo. Samantala, nagpahayag naman ang pagkabahala sa United Nations Secretary General Antonio Guterres sa pag-atake ng Amerika sa Iran. Ayon kay Guterres, posibleng lalo nitong palalain ang tensyon sa rehiyon. Sa ginawang pag-atake anya ng Estados Unidos, mas lalo lang lumalaki ang panganib na hindi na makontrol ang gulo na posibleng magdulot ng pinsala sa mga sibilyan sa rehiyon at sa buong mundo. Balita Ngayon. 8 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Si iba pa naglalagab live na balita, may alok na buy one, give one ang DILG sa mga alkalde sa Metro Manila hinggil sa pagbili ng police vehicles. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, sa bawat police vehicle na bibilhin ng LGU ay bibigyan sila ng karagdagang isa pang unit na mula sa pamahalaan. Layo nito na palakasin ang police vehicle to population ratio at pagandahin pa ang response time sa National Capital Region o NCR. Plano rin po ng DILG na makakuha ng mas maraming police motorcycles na tumutugma sa riding competency ng mga police personnel. Target din ng DILG na bumili ng mga mini fire truck na magagamit naman sa mga makikitid na eskinita sa pagtugon sa sunog. Budget process, tiniyak naman ng Kamara na hindi maapektuhan sakaling matuloy ang impeachment trial. Grace Mariano sa detalye. Ginarantiyahan ni House spokesperson Attorney Princess Abante na hindi maapektuhan ang proseso para sa deliberasyon ng panukalang pambansang budget sa susunod na taon sakaling matuloy na rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Abante, mahiwalay na prosecution panel na tututok sa impeachment trial habang ang ibang miyembro ng Kamara naman ang tutuon sa mga pagdinig ukol sa 2026 General Appropriations Bill. Samantala, binigyan din naman ni Atty. Abante na hindi namamahiya ang Kamara sa proseso ng pambansang budget. Tugon nito ni Abante sa pahayag ni VP Sara na hindi na sila hihiling ng mas mataas na budget dahil hindi rin ito ibibigay at upang hindi na ipahiya ang mga tauhan ng Office of the Vice President. Paliwanag ni Abante, tungkulin ng Kamara na suriin ang paggamit ng pondo ng bayan para sa mga nilalaanan at sa mga ahensyang humihiling nito katulad ng OVP. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Kinwestiyon ni Ombudsman Samuel Martires ang Kamara kung ano ang layo nito sa pagbibigay sa kanila ng kopya ng committee report tungkol sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Inihag ito ni Martires matapos sabihin ni House Spokesperson Princess Abante na ang pagpapaabot ng ulat ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Ombudsman ay hindi pagsampa ng reklamo laban kay BP Sara. Ayon kay Martires, para saan pa ang pagbibigay ng Kamara ng kopya ng resulta ng investigasyon kung hindi nila nais reklamo ang pangalawang Pangulo. Hindi naman anya sila bahagi ng investigasyon kaya hindi naman dapat sila bigyan ng kopya ng resulta nito. Mabatid na ginawa ni Abante ang paglilinaw makaraang atasan ng Ombudsman si VP Sara na sumagot sa mga reklamong technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Sa naturang kautosan ng Ombudsman, tinukoy ang House Good Government and Public Accountability Panel bilang complainant. Ayon kay Martires, mismong Secretary General ng Kamara ang nag-endorse ng report at sinabing ito ay inadapt ng buong institusyon kaya itinuring ito ng Ombudsman bilang formal na reklamo. Samantala, PNP nilinaw na walang kinuwang fitness coach para sa kanilang weight loss program. Darito po ang report ni Angel Garcia. Binigyan din ng Philippine National Police sa wala silang opisyal na kinuhang fitness instructor para pamunuan ang weight loss program ng buong hanay ng pambansang pulisya. Sa inilabas na memorandum ng Directorate for Police Community Relations, binigyan din ang sinagawang fitness activity nitong June 19 sa Campo Crame ay inisyatibo lamang ng Police Community Affairs and Development Group at hindi saklaw ang buong PNP. Ayon sa memo, walang direktiba si PNP Chief Police General Nicolas Soto III na kumuha ng sinuman para pamunuan ang pambansang weight loss drive. Pinayuhan din ng lahat ng mga tauhan ng PNP na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Kinumpirma din ng PKG na inimbitahan nila ang controversial na fitness vlogger na si Rendon Labrador para tumulong sa kanilang 93 days weight loss challenge. Samantala, nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fardo na wala siyang direktang kaalaman sa pakikipag-ugnayan ng PKG kay Labrador pero bukas ang PNP sa sinumang nagnanais tumulong sa kanilang fitness advocacy. Matatandaan na una na nagbabala si General Torre na bibigyan niya ng graceful exceed ang mga pulis na mabibigo magkasunod sa physical fitness standard alinsunod na rin sa PNP Law o RA 6975. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. Ang mahirap doon, ayon sa balita natin last time, 50 kalahati. Oo. 50% yung mga obese Correct, at overweight. at overweight na mga polis. 50% a 50%. 774 Balita Ngayon. May 3 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita. Ako po ang inyong Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene At iba Olanyo. pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News natin, binalaan po ng Quezon City Police District o QCPD ang publiko hinggil sa panganib sa pagpasok sa mga drainage system. Kasunod ito ng kumalat na video na 2 lalaki na lumabas mula sa loob ng isang imbornal sa kahabaan ng EDSA. Nagyantay ito ng 80 mil. Sa sinagawang investigasyon, lumabas na kinontrata ang 2 para ayusin ang sirang tubo ng tubig sa imbornal. Subalit biglang umulan at tumaas ang tubig sa loob ng kanal kaya't napilitan silang humanap ng butas na malalabasan. Mabuti na lamang at nakita sila ng mga dumaraan kaya agad silang na-rescued na iahon sa imbornal. Kaugnay nito, pinayon ng QCPD ang publiko na makipag-ugnayan muna sa mga lokal na otoridad bago magsagawa ng anumang underground repair work na maaaring magdulot ng panganib lalo na ngayong tagulan. Akala ko, partner, dahil na naman sa 80K. Oo, naku. Ngayon, may meron na naman trending. Yung pumasok na naman sa freezer naman ng isang convenience store. Uy, wag naman Imbis na ganon. 80 kaya matatanggap niya, kakasuhan pa siya ng patong-patong na kasong ikakaso sa kanya. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Darito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 33 centavos, 65 pesos and 90 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 19 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 28 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Yung US to Philippines partner 57. Remember nung nakaraan 55. Oo, laki ng itinaas. Oh, Nako. Science. Mali pa pala.
Lotto results. May nanalo Lotto ba? results. May nanalo na ba kagabi? Alamin natin mula kay Jonah Bakiran. Jonah, Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 22. 34, 54, 23, 58, 15, at 7. Kung saan walang nakapag-uwi ng 145,295,283 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 11, 38, 21, 22, 28, at 36, kung saan wala ding nanalo ng 87,281,882 pesos and 20 centavos. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. 14,000 taong gulang na mummified puppies sa Northern Siberia, maaring hindi talaga mga aso batay sa bagong pag-aaral. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Posibleng hindi mga aso ang dalawang well-preserved Ice Age puppies na natagpuan sa Northern Siberia. Nababalutan pa rin ng balahibo at natural na ipreserba sa yelo sa loob ng libu-libong taon, ang tumat puppies na tinatayang nasa mahigit 14,000 taong gulang ay magkahiwalay na natagpuan noong 2011 at 2015 sa Sayalak site, mga 25 milya mula sa pinakamalapit na nayon ng tumat. Sa inaakalang early domesticated dogs o mga pinaamo na lobo o wolf, ang mga labi ng mga hayop ay natuklasan malapit sa mga buto ng woolly mammoth na sinunog at kinatay ng mga tao na nagmumungkahi na nakatira malapit sa lugar ang tumat puppies. Ngunit sa findings sa isinagawang pag-aaral ng genetic data mula sa mga nilalaman ng bituka at mga presensya ng chemicals sa mga buto, ngipin at soft tissue ng tumat puppies, naniniwala ang mga researcher na ang mga hayop ay 2 buwang gulang ng mga wolf puppy na hindi nagpapakita ng katibayan ng anumang pakikipag-ugnayan sa tao. Nagpapahiwatig din na marami pang mga pananaliksik sa tumat puppies at iba pang mga specimen kung gaano kahirap patunayan na naging bahagi ng human society ang mga aso na malawakang kinikilala bilang unang alagang hayop ng tao. Samantala, inihayag ng mga researcher na wala sa mga mummified wolf cub na pinaniniwala ang magkapatid ang nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atake o pinsala na nagpapahiwatig na binawian sila ng buhay matapos matrap sa loob ng mahigit 14,000 taon sa kanilang gumuhong underground den na posibleng na-trigger ng isang landslide. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle news. Lifestyle At news. sa ating lifestyle news, silang hotel at isla sa Pilipinas nakatanggap ho ng pagkilala sa Travel and Leisure Luxury Awards. Ang detalye naman natid ni Mika Fajardo. Mika. Kinilala sa Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025 ang ilang hotel at isla sa Pilipinas. Nakuha ng Raffles Makati ang unang pwesto sa kategoryang Best City Hotel, kung saan inilarawan ito ng Travel Magazine bilang isang icon of understated elegance in the heart of the city. Sinundan ito ng Shangri-La The Fort Manila, Grand Hyatt Manila, Conrad Manila at Fairmont Makati. Para naman sa kategoryang Best Beach, Island and Upcountry Resorts, kinilala ang Dusitani Mactan Cebu dahil sa anilay perfect balance between 5-star sophistication and tropical charm. Kabilang din ang Palawan at Siargao sa mga pinakamagandang isla upang bisitahin sa Asia Pacific region na nakamit ang ika-4 at ika-10 pwesto sa listahan ng Travel Magazine, habang nakuha naman ng Bali, Indonesia ang naunang pwesto. Ang mga nominado para sa panangal ngayong taon ay pinili ng TNL Southeast Asia team ng mga editor at expert contributors sa buong rehiyon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Heroes of Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music trivia. Music trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, nirelease ng The Miracles ang kanta na napabilang sa 500 greatest songs of all time ng Rolling Stones. Ano po ang awiting ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, June 23 taong 1965, nirelease ang American vocal group na The Miracles ang awiting The Tracks of My Tears. Ang kanta ay sinulat ng mga miyembro ng grupo na sina Smokey Robinson,
Marvin Tarplin katuwang si Warren Moore. Bahagi ang The Tracks of My Tears ng studio album na Going to a Go-Go. Umabot sa number 2 sa Billboard R&B chart at number 16 naman sa Billboard Hot 100 ang naturang kanta. Gaya ng ibang Motown singles noon, hindi agad nag-top sa music chart ang The Tracks of My Tears hanggang sa muli itong nilabas noong 1969. Sa loob ng 2 taon, bumenta ng higit 1 milyong kopya ang naturang singles na naging ika-4 na million-selling record ng The Miracles. Ginawaran ito ng titulo ng National Endowment of the Arts ng Amerika bilang Songs of the Century, habang napabilang din ang The Tracks of My Tears sa 500 Greatest Songs of All Time ng Rolling Stones at isa sa tinaguriang Rock and Roll Hall of Fame's 500 Songs That Shaped Rock and Roll. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba natin, dambuhalang isdang lapu-lapu nahuli po sa Camarines Norte. Gaano kaya kadambuhala ito? Gaano kalaki? Doc Justin sa kakaibang balita. Doc, good morning. Yes, good morning, Joel at Charlene at lahat ng ating mga kanyusig na naghihintay ng ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakahuli ng dambuhalang lapu-lapu ang mga mangingisda sa Paracale, Camarines Norte. Nasa 150 kilo o 150 kilos ang bigat ng lapu-lapu na pinagsulungang buhati ng 7 residente upang maihahon at madala sa Pampang. Matapos maihahon ang isda, agad naman itong binili ng isang negosyante. Gayunman, naging pahirapan ang pagkatay sa malaking isda dahil sa kapal ng kaliskis nito. Ayun swerte talaga yung mga Laki nga. ganitong isda na nakakakuha ng malaking huli, no? Correct, oo. At yun nga, pagka may mga ganere, swerte nila. Meron nga ni trending, di ba, Blue Marlin naman yung nahuli ng mga mangingisda. Imbes na ibenta, i-share niya sa kanyang mga kalugar, no? Ganyan talaga. Binigyan ka ng malaking blessing, si-share mo talaga siya at mas marami pang darating. Yes. Asahan natin yan, okay? Yes. Okay. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Laki ng ano, no? Thank you. Thank you. Ano ba ang masarap na luto ng lapu-lapu? Ano, yung sigang. Tama ba? Masarap ba sigang lapu-lapu? Pwedeng sigang, pwede rin yung sweet and sour. Pwede rin steam. Steam lapu-lapu, Oo. di ba? Kung gusto mong malambot yung ano, di ba? Oo. Kaso nga lang... Mahal talagang lapu-lapu, no? Oo. Parang magkano na ba kilo ngayon? Pangarap, hanggang 500 na ata hanggang kilo. pangarap na lang tayo. Parang 500, depende sa laki. Kung medyo okay yung laki, siguro 2 piraso ka. Pero kung yung sobrang laki, baka lumampas pa sa 1 kilo. Correct. Diba? Parang hindi mo mabitawan yung partner, no? Kulang pa sa inyo yung 1 piraso na. Kulang pa sa inyo isang piraso. Ay, naku. Ay, lapu-lapu. Ayan. Sinong pumatay kay lapu-lapu? Hindi ako Oy, lalong hindi ako. Baka si LG. Hindi rin daw siya. Si JB. Taga-Tondo yan eh. JB. Hindi rin daw siya. Ay, hindi rin daw siya. Ikaw naman. Sino ba pumatay kay lapu-lapu talaga? Ano daw? Yung chef daw. Ay, nako. Hindi chef. Ano? Siyempre nakahuli. Oo nga, sa bagay. Dumating sa chef, patay na yung lapu-lapu. Yung umuli. Oo. Diba? Yung isda. Tuwing isda. Ay, nako. Alright, mga kanyusik, yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Lunes. Masayang umaga sa inyo lahat. Sabi nga nila, good vibes lang muna tayo, ha? Umpisa natin ang Lunes ng good vibes, positive energy tayong lahat. Ang tanong muna namin, Panahon na bang maglagay ng limitasyon sa biyahe ng mga halal na opisyal ng gobyerno? Okay. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito. Sabi ko nga ho, Lunes, June 23, 2025. Kami ho ang mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman po ang inyong Joel Malasakit, Ma'am Gorospe. Dito po ang 774 Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, alas 7:09 na po ng umaga. 774 Balita Ngayon.